Bagamat nailigtas ni na Luffy at ng kanyang grupo ang bayan, napilitang umalis sila matapos magkamali ang mga residente sa pag-aakala na inatake ni Luffy ang alkalde. Gayunpaman, lihim na nagpasalamat ang alkalde sa kanila bago sila umalis. Pagdating sa Syrup Village at pagtatagpo kay Usopp. Pagkatapos magliyag patungo sa ibang isla, sinalubong sina Luffy, Zoro, at Nami ni Usopp, isang kilalang sinungaling na sinubukang takutin sila gamit ang kwento ng isang paparating na pag-atake ng mga pirata. Sa likod ng mga bushes ay nagtatago ang tatlong bata, mga miyembro ng tinatawag nilang Usopp Pirates. Nang makita ni Usopp ang straw hat ni Luffy, agad siyang napuno ng saya at nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang ama na si Usopp, isang sharpshooter na kasalukuyang naglalayag kasama ni Shanks. Dinala ni Usopp ang grupo sa isang kalapit na kainan kung saan sila naghapunan bago nagpaalam si Usopp upang bisitahin ang isang mansyon sa gilid ng bayan. Ang mansyon ay pagmamay-ari ni Kaya, isang mabait ngunit may karamdaman na dalaga na nagmana ng kanyang yaman matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Ang kanyang butler na si Claudor ay tutol sa pagkakaibigan nila ni Usopp at ipinagbawal ang kanilang pagkikita. Sa kabila nito, regular na bumibisita si Usopp kay Kaya upang magkwento ng mga kwentong puno ng imahinasyon at kasinungalingan upang mapagaan ang loob nito. Isa sa kanyang mga kwento ay tungkol sa pakikipaglaban niya sa isang dambuhalang goldfish na ang dumi ay kasinlaki ng mga isla. Samantala, dinala ng mga batang tagasunod ni Usopp sina Luffy, Zoro, at Nami sa mansyon ni Kaya, ipinaliwanag kung paano napapasaya ni Usopp si Kaya sa kabila ng kanyang kalungkutan mula sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Napagpasyahan ni Luffy na dapat nilang hilingin kay Kaya na humingi sa kanila ng barko, dahil mahigpit na binabantayan ang mansyon, ginamit ni Luffy ang kanyang gumgum na kapangyarihan upang ilipad ang grupo sa ibabaw ng bakod, na nagresulta sa kanilang pagbagsak malapit kay Usopp. Habang nagre-recover mula sa kanilang pagkakabagsak, dumating si Claudor at hinarap sila, inaakusahan ng mga nanghihimasok, ininsulto niya si Usopp, tinawag ang kanyang ama na isang maruming pirata, na labis na ikinagalit ni Usopp. Sa tindi ng galit, sinuntok ni Usopp si Claudor at umalis, na siyang nagresulta sa pagbuwag ng Usopp Pirates. Kinaumagahan, nakatagpo ni na Zoro at Nami ang isang kakaibang lalaking nagngangalang Django na nagsabing isa siyang walang kwentang hypnotist. Ipinakita ni Django ang kanyang kakayahan ngunit aksidenteng na-hypnotize ang sarili at nakatulog sa gitna ng daan. Sa isang bangin na nakatanaw sa dagat, nakita ni na Luffy at Usopp si Django na nakikipag-usap kay Claudor. Sa kanilang pagkagulat, lumitaw ang tunay na pagkatao ni Claudor, na siya pala ay si Captain Kuro, isang malupit na pirata, na piniki ang kanyang kamatayan ilang taon na ang nakalilipas. Nagbabalak sina Kuro at Django na sakupin ang bayan at patayin si Kaya upang makuha ang kanyang yaman. Sa tindi ng galit, sumigaw si Luffy sa kanila na nagbigay ng babala sa kanilang presensya. Bago pa makakilo si Luffy, ginamit ni Django ang kanyang hypnosis upang patulugin siya, dahilan upang mahulog si Luffy sa bangin. Nagbabala si Usopp tungkol sa paparating na pag-atake ng mga pirata, ngunit dahil sa kanyang reputasyon bilang sinungaling, walang naniwala sa kanya, pati si Kaya ay nagdadalawang isip na maniwala. Dahil dito, labis na nasaktan si Usopp at umalis sa mansyon ng talunan at wasak ang loob. Matapos matuklasan ang masamang balak ni Kuro, inamin ni Usopp kay Luffy, Zoro, at Nami na mahal niya ang Syrup Village at nais niya itong protektahan. Sa kabila ng kanyang takot, ipinangako niya na lalaban siya upang ipagtanggol ang bayan. Naantig sa determinasyon ni Usopp, nagpasya sina Luffy, Zoro, at Nami na lumaban sa tabi niya. Bumuo ang grupo ng plano upang ambusin ang Black Cat Pirates sa isang slope na papunta sa bayan. Nagbuhos sila ng langis sa daanan upang madulas ang mga pirata at bigyan sila ng pagkakataong umatake. Pagsapit ng bukang liwayway, lumapit ang barko ng Black Cat Pirates sa Syrup Village. Gayunman, nabigo ang kanilang unang plano at agad na nagkagulo. Sinubukan ni Usopp na antalahin ang mga pirata sa pamamagitan ng pagsasabing ang kayamanan sa barko ng Straw Hats ay kanya at handa niyang ibigay ito kung aalis sila, ngunit hindi nagpaapekto si Django at sinubukang i-hypnotize si Usopp. Sa kabutihang palad, nakialam si Nami sa tamang oras at pinatulog si Usopp upang maiwasan itong ipagkanulo ang kayamanan. Dumagsa ang mga pirata at sinimulang lumunin ng kanilang dami si Usopp. Sa tamang sandali, dumating sina Luffy at Zoro, pinadapa ang mga kaaway gamit ang kanilang lakas. Galit na sinermonan ni Zoro si Nami sa pag-iwan sa kanya, habang sumigaw naman si Luffy kay Usopp dahil sa maling direksyon na ibinigay nito sa kanila. Lumuhod si Django sa tabi ng mga bumagsak na pirata at ginamit muli ang kanyang hypnosis upang muling pasiglahin ang kanilang pag-atake. Sa kasamaang palad, naapektuhan rin si Luffy ng hypnosis. Sa kanyang pinalakas na estado, ginamit ni Luffy ang Gum-Gum Gatling upang durugin ang mga pirata at kahit ang harapang bahagi ng barko ni Kuro ay kanyang winasak. Ngunit pagkatapos, nawala ng malay si Luffy, na nag-iwan sa kanya ng walang kalaban-laban. Naramdaman ni Django ang pagkakataon, kaya't inihanda niya ang susunod na pag-atake at tinawag sina Siam at Buchi, ang Nyaban Brothers.
Humarap si Zoro sa isang matinding laban laban kina Sayam at Buchi na ginamit ang kanilang malapusang liksi upang magkaroon ng kalamangan. Naaga ni Buchi ang mga espada ni Zoro at itinapon ito, dahilan upang mapilayan si Zoro. Sinubukan namang tumulong ni Usopp sa pamamagitan ng pagbaril sa magkapatid, ngunit pinigilan siya ni Zoro, sinabing huwag nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Nakita ni Nami ang kagipitan ni Zoro at nagmadaling tumakbo upang kunin ang kanyang mga espada. Ngunit mabilis na kumilos si Django at ginamitan siya ng chakram na tumama sa kanyang balikat habang papalapit na si Django at ang iba pa upang tapusin ang Straw Hats. Dumating si Kuro, galit na galit dahil nagkakagulo na ang kanyang plano. Sa wakas, nabawi ni Zoro ang kanyang mga espada dahil sa pagsisikap ni Nami. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Zoro ang kanyang makapangyarihang Tiger Hunt na teknik na tumapos sa Nyaban Brothers sa isang iglap. Sa mansyon, natuklasan ni Kaya si Mary na malubhang sugatan at nalaman niya ang totoo na plano ni Kuro na patayin siya at nakawin ang kanyang kayamanan. Napagtanto niyang tama si Usopp mula sa simula. Sa kabila ng takot, hinarap ni Kaya si Kuro sa tuktok ng slope, tinutukan siya ng baril at inutusan siyang umalis sa nayon. Ngunit hindi natinag si Kuro, ipinaalala niya kay Kaya ang kanilang mga taon na magkasama at kinuha ang baril mula sa kanyang kamay, alam niyang hindi siya magpapaputok habang nahuhulog ang baril sa lupa, pinulot ito ni Usopp at binaril si Kuro, ngunit hindi ito tumama. Bago pa makaganti si Kuro, dumating si Luffy at pinatamaan si Kuro sa mukha, ipinahayag na marami pa siyang ibibigay dito, nagsimula ang kanilang laban, kung saan hinarap ni Luffy ang mapanganib na silent step ni Kuro, na nagbigay sa kanya ng bilis na parang anino. Samantala, inutusan ni Usopp ang mga bata na ilayo si Kaya sa panganib, ngunit hinabol sila ni Django. Sinundan sila ni Zoro kasama si Usopp upang protektahan si Kaya. Sa gitna ng laban, ginamit ni Kuro ang kanyang pinakamalakas na atake, ang Shakushi, isang mabilis na serye ng pag-atake na walang pakialam kahit sa kanyang sariling tauhan. Nag-alab si Luffy sa galit sa kawalang puso ni Kuro. Sa tamang tiyempo, ginamit ni Luffy ang kanyang mga kamay upang atali si Kuro at winikasan ang laban gamit ang isang matinding gum-gum bell. Samantala, na-corner na ni Django sina Kaya at ang mga bata, nang itataas na ni Django ang kanyang chakram upang patayin si Kaya, natano ito ni Usopp at agad na bumaril ng Fire Star, na tumama kay Django at nailigtas si Kaya. Matapos matalo si Kuro, napakiusapan ni Usopp si Kaya at ang mga taga-nayon na itago ang insidente upang mapanatiling payapa ang Syrup Village. Bilang pasasalamat, ipinagkaloob ni Kaya sa Straw Hats ang Going Merry, isang matibay at maasahang barko na dinisenyo ni Merry. Habang naghahanda ng magliyag ang grupo, inimbitahan ni Luffy si Usopp na sumama sa kanila, kinikilala ang kanyang tapang at katapatan, masayang tinanggap ito ni Usopp at siya na ngayon ang opisyal na sniper ng Straw Hats. Bago sila umalis, ipinakita ni Luffy ang isang bandilang pirata na iginuhit niya para sa barko, ngunit ikinabahala ng buong grupo ang kanyang kakila-kilabot na likha. Sa kabutihang palad, pumagitna si Usopp at nagpinta ng isang maayos na Jolly Roger na ipinagmamalaki nilang itinaas sa tuktok ng barko.